Kumustahin natin ang lagay ni Noli kasama si Mobile Journal, Yeda Pascual. Yeda, nakahiga na lang ba palagi si Noli? At sino ang tumututok dito? Sino nag-aalaga sa kanya? Yes, Pops Ray. Sabi, kwento nga ng kanyang hipag na interview natin, halos talagang bedridden na, Oo. uupo na lang, hihiga na lang, kailangan ng aalalay sa kanya. Ang nag-aalaga sa kanya ay yung kanyang mga kapatid. Buti na nga lang kahit papaano may Oo. maalalay sa kanya dahil wala nga siyang anak, wala siyang asawa. So, andyan yung kanyang dalawang kapatid at yung kanyang hipag. So, sila daw yung nagtutulong-tulungan para kahit papaano makapag-provide sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ni Sir Noli. So, araw-araw nilang pinapaliguan, pinapakain, inaalagaan. November lamang, Yeda, nung nagsimula ang pangangati dito ni Noli. Ano raw ang... wala ba siyang iniindang karamdaman noon bago naramdaman yung ganyang pangangati? Yun na nga, Pops Ray, wala pang isang taon. Oo. So, talagang napakabilis ng mga pangyayari. At nagtataka din yung family kasi talagang matipuno, talagang Oo. malakas daw yung pangangatawan nito, masipag magtrabaho, O yan, no? mangingisda. Ibang-iba yung itsura Yes, niya. talagang malayo. Oo. Kaya nagtataka sila kung bakit biglang nagkaganon, wala namang ibang sakit itong kanilang kapatid. Bukod sa nagsusugat yung kanyang mga bukol, ano raw madalas ang iniinda niya ngayon? Pops Ray, dahil yung bukol nga, yung mga sugat, yung mga rash sa katawan kumakapal, sobrang kati. As in, Oo, sobrang kati oo. daw, yung tipong parang pinong-pino yung kati. Oo. Pagkatapos nagsusugat, ayun yung sugat, sobrang sakit naman daw. At ayun, tulad nga nung nabanggit sa report, talagang kapag tatayo siya, kailangan na ng aalalay, kailangan talagang nakatingin sa kanya, nakatutok sa kanya, para nang sa gayon, syempre sa paggalaw niya, dahil hirap na. At kapag nasagi Nako, nga yung mga oo. sugat sa katawan, talagang namimilipit sa sakit. Na-imagine ko kung gaano kahirap talaga Sobra. magkaroon ng ganyang karamdaman. Pero ano ang kailangang gawin para malaman ang dumapo na sakit dito kay Noli? Ayun, Pops Ray, sabi ni ni Doc RJ Agbon, yung ating dermatologist na interview, kinakailangan para ma-finalize nga yung diagnosis sa kanya, makuha yung sample ng kanyang balat, tinatawag yung skin biopsy. Biopsy, Tapos oo. i-examine daw yon sa microscope through Oo. laboratory. At doon malalaman kung infection ba o uri na ba ng cancer yung dumapo kay Sir Noli. At doon din malalaman kasi, Pops Ray, kung ano yung gamutan na pwedeng gawin sa kanya. Ayon dun sa derma na interview mo, Yeda, sinabi niya may dalawang nakikitang posibleng sakit itong si Noli, ketong o cancer sa balat. May history ba ng ganitong sakit sa kanilang pamilya? Ayun, Pops Ray, wala. Talagang wala silang idea, clueless sila kung saan ba nakuha yan. Kasi nga, nabanggit nga ni Doc, infection. Pero sabi naman ni Doc, kasi baka nagkataon lang kasi di ba ang kwento sa atin ay umuwi sa pangingisda, doon na nagsimula yung pangangati. Pero kasi kung ketong man ito, Pops Ray, hindi naman daw ito agad-agad. So baka overtime pa sa community nila, sobrang rural area dahil nga talagang island sila, Pops Ray. Talagang Isolated. mahirap Oo. marating yung kanilang lugar. So posibleng dahil doon, pero talagang walang alam yung family kung saan nakuha ito ni Sir Noli. Magkano, Yeda, ang gagastusin dun sa procedure dito kay Noli para malaman na talaga kung ano ang kanyang sakit? Pops Ray, depende sa ospital kung saan mo siya gagawin. Pero hindi naman daw tataas yan sa 5,000 piso. Okay. At sabi din ni Okay. Doc, kung malaman man na ketong yan, merong mga specialized centers dito sa NCR na talagang nagtitreat ng ketong. At malalaman talaga nila kung keto nga ba Yes, ito? at kung uri man ng cancer, syempre kinakailangan niyang sumailalim sa mga radiation and chemotherapy. Chemotherapy. Okay, maraming salamat, Mobile Journal. Yeda Pascual.